Mga kapatid, gusto kong magbahagi ng aral na yun dito na aking napapansin sa buhay ng maraming tao kung saan tila ba natigil ang kanilang buhay. Napansin mo na ba na may mga tao na parang tuwing sila ay nagsisimula ng umasenso? Tuwing parang nagiging maayos ng lahat, bigla na lang parang may humihila sa kanila pababa. At dun sila nadadapa, nalulubog sa utang. Bumabalik sila sa dati at hindi talaga sila makaalis doon. Napansin mo na ba yon? Parang may tao na nasa treadmill, gumagalaw siya, marami siyang ginagawa, pero hindi siya umaabante. At may sasabihin ako dito na baka bihira mo lang marinig o baka hindi mo pa narinig sa kahit anong simbahan o kahit mula sa kahit sinong pastor. Alam ko na marami sa inyong mag-iisip, Pastor, nasaan yan sa Biblia yung sasabihin ninyo? Kaya nga, magbibigay ako ng paliwanag dito mga kapatid, tungkol sa mga taong parang hindi umaandar ang buhay. Hindi ko sinasabi na lahat ng tao ay ganitong buhay dahil dito. Pero ang totoo, maraming tao, kung babalikan nila ang kanilang nakaraan, nagbukas sila ng isang espiritual na pinto. At na yon, ang kaaway ay nakakahanap ng paraan at hindi niya hinahayaan silang umunlad. Kapag sinabi kong kasaganaan, hindi lang ito tungkol sa pera mga kapatid. Pero kasama na rin ang pera, pero ang kasaganaan ay sa lahat ng aspeto ng buhay. May mga tao na ibinigay na ang kanilang buhay kay Jesus, nagbalik loob na, pero nananatili pa rin silang malungkot, patuloy pa rin, hindi nila malampasan ang kanilang mga pagsubok. Nananatili silang depressed, patuloy pa rin. Laging pesimista, parang hindi yun ang buhay na plano ng Diyos, alam mo yun? Pero, hindi rin makaalis doon ang tao. Ganun nga, ipapakita ko sa dito ngayon. Una, gusto ko magbahagi ng isang patotoo, isang bagay na nangyari. Sa totoo lang, tristemonyo no? Kapag malungkot na patotoo, tristemonyo na ganito ang nangyari. Isang araw lumapit sa akin ng binata at sinabi niya, Pastor, alam nyo, hindi ko maintindihan ang nangyari sa akin. Ang buhay ko, ibinigay ko na ang buhay ko kay Jesus. Pero parang hindi ako umasenso. Parang hindi ako umaalis sa kinalalagyan ko. Kaya nagsimula akong makipag-usap sa kanya at gusto kong malaman ang tungkol sa nakaraan niya. Kung ano ang naging buhay niya noon. Kasi hindi ko alam kung alam mo. Pero maraming bagay na ginagawa natin na yon ay may kinalaman sa ating pagkabata. May kinalaman pa nga kahit nung pagbubuntis. Alam mo ba yon o hindi? Alam mo ba ng isang ina na, halimbawa, hindi ginusto ang anak? Yun ay maaaring magdulot sa bata, sa teenager o sa matanda. Magkaroon siya ng pakiramdam ng pagtanggi. Iniisip niya na siya ay tinatanggihan. Hindi nga niya alam kung bakit. Pero madalas gusto niyang tapusin ang sariling buhay. Hindi niya kayang magkaroon ng mataas na kumpiyansa sa sarili. Sa madaling salita, hindi ko na talaga gustong alamin kung ano nangyari nung ipinagbubuntis siya. Ang gusto ko lang malaman ay ito. Noon sa nakaraan. Paano ba yon? Kristiyano ka ba buong buhay mo at sinabi niya? Kaya, Pastor, hayaan mong ikuwento ko sa iyo. Makinig kayo mga kapatid. Kasi minsan, ito rin ang kwento ng marami sa inyo. Ayos ba? Sagutin niyo lang ako sa isang bagay. Tatanungin ko, malinaw ba ang audio na naririnig ninyo? Ilagay niyo dyan sa mga komento. Papuri sa Diyos. Maraming tao ang naantig ng mga mensaheng dinadala ko at pinupuri ko ang Panginoon. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ang daming pagpapalaya ang dinadala ng Diyos sa mga araw na ito, di ba? Naalala ko na, ginawa ko nitong mga nakaraang araw ang kampanya ng 7 araw ng pag-aayuno at panalangin mga kapatid. Kung ikukwento ko sa inyo, ako at ang asawa ko, nakakuha na kami ng sagot na sasabihin ko sa inyo. Mahigit 5 taon na, hindi kami nakakatanggap ng sagot na ganito kalinaw, ganito kaliwanag. Tungkol sa ministeryo, tungkol sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa amin, ganito ang gagawin ko. Ikaw na nanonood sa akin sa YouTube, ilalagay ko sa nakapin na komento dito ang link ng kampanyang ito ng panalangin para makasabay ka sa akin. Ayos ba? Mga kapatid. Kaya, marami nagsasabi na ayos naman ang audio. Papuri sa Diyos, sabi ni Sandy. Pastor, napakalakas ng iyong patotoo. Narinig ko na ito ng maraming beses. Papuri sa Diyos. Tara na mga kapatid. Tapos nagsimulang magsalita ang lalaking ito. Sinabi niya, Pastor, nung ako'y bata pa, ang mga magulang ko, wala silang kaalaman tungkol sa Biblia, di ba? At dinala nila ako sa isang albularyo. At doon, naalala ko na sinasailalim ako sa ritual na pagpasa ng enerhiya. Doon, siya ay nagdarasal para sa akin. At hindi ko maipaliwanag, Pastor, pero parang walang usad ang buhay ko. Oo, mula nang ibinigay ko ang buhay ko kay Jesus. Parang hindi. Hindi naman masyadong nagbago. Kumbaga, ligtas ako,
kilala ko ang Biblia, pero nananatili pa rin akong parang nakatali ang buhay ko. Kaya sinabi ko, sige, ayos lang, pumunta ka nga sa albularyo. May iba pa bang nangyari? Pastor, bumisita rin kami sa iba pang mga sambahang ritual. Pumunta kami sa iba pang mga lugar, di ba? At pero, hindi talaga ako nasangkot doon. Pati na rin. Tapos, ikinuwento niya sa akin ito. Ikinukuwento ko lang ang karanasan nila, mga kapatid. Maintindihan niya sana. Ikinuwento niya na nagsimula siyang dumalo sa sentro. Hindi ko alam kung ito ba ay sentro espiritista, sentro ng makumba. Wala akong alam tungkol dyan. Sinabi niya ang ganito. Mga 6 na buwan na siyang nandoon at siya sa lugar na iyon, hindi niya nagustuhan. Hindi lang dahil sa paligid, kundi napansin niya ng mga tao doon, yung mga lalaking nandoon, may mga masamang balak sila. May kinalaman sa pera, nanggongotong sila sa mga tao, humihingi ng malaking pera, at gusto niyang umalis. At sinabi niya ang ganito, tingnan mo, sinabi rin niya sa akin ang isang bagay. Oo, naisip niya at nagkomento siya dun mismo sa loob ng bahay niya na ayaw na niyang bumalik doon. Kinabukasan, may isang tao mula sa loob na parang nahulaan niya. Sinabi niya ito, tingnan mo, may sasabihin lang ako sa'yo. Kung aalis ka dito, hahabulin ka namin. At sinabi niya, hindi, mas dakilang Diyos. Grabe, mas dakilang Diyos. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Ang Diyos ay kasama ko. At talagang umalis siya. Pero napansin niya na pagkatapos niyang umalis, parang lalong lumala ang sitwasyon. At dumating ang araw na kinausap niya ako. Pagkatapos niya ikwento sa akin yon, sinabi ko sa kanya ito, ang espiritual na mundo ay pinapatakbo ng mga espiritual na batas. Kaya babasahin ko sa inyo dito ang isang bahagi ng Biblia. Sa totoo lang, babasahin ko ang ilan. Sa tingin ko, ito ay mapapalinaw talaga sa iyong isipan. At gagawa tayo ng isang bagay mga kapatid. Bago tayo magsimula, gusto ko magdasal dito. Humihiling na buksan ng Diyos ang ating mga mata. Dahil alam ko na, ito na sasabihin ko ay maaring magpalaya ng maraming tao. Na matagal mo nang kinukwestiyon ng sarili mo. Alam ko na matagal mo nang tinatanong ang sarili mo kung bakit parang ang hirap ng mga bagay para sa'yo. Kung bakit parang mas komplikado ang lahat para sa akin. Maaring dali ng video na ito ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Pwede ba tayong magdasal? Amen? Panginoon kong Diyos at aking Ama, inilalagay ko sa iyong harapan ang sandaling ito. Ikaw ang humipo sa puso ko para pag-usapan ang partikular na paksang ito. At naniniwala ako, Ama, na sa espiritual na mundo ay may mga batas, may mga espiritual na susi. Ang mismong Panginoon ang nagbigay ng susi na ito kay Apostol Pedro noon at ngayon, ang susi na ito ay nasa kamay ng simbahan. Lahat ng ating tatalyan dito sa lupa ay tatalyan din sa langit. At lahat ng ating kakalagan dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Diyos, sa mga sandaling ito, nakikiisa ako sa pananampalataya ng aking mga kapatid. At hinihiling ko sa iyo. Ngayon, Panginoon, ipagkakaloob mo ang iyong mga biyaya sa amin. Ipakita mo sa amin kung saan ang pagkakamali. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung saan ang problema. Diyos, bakit minsan napakakomplikado ng mga bagay sa aming buhay? Diyos, may mga tao dito na parang walang nagiging maayos sa kanila kahit nakilala nila ang iyong salita. Panginoon, habang ako'y nagsasalita, Diyos, naway ang iyong banal na espiritu ay humipo, tumama sa puso ng bawat isa dito ngayon, Diyos. At naway umalis sila dito ngayon na nabago, pinalaya, pinagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Alisin mo rin, Panginoon, ang lahat ng sagabal. Naway hindi natin mawala ang binhing ito na itatanim sa ating puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, babasahin ko dito ang isang talata para sa inyo, ha? Nasa Deuteronomio, Kabanata 18, talata 9 hanggang 13, ganitong sinasabi. Kapag kayo ay pumasok na sa lupaing, ibinibigay sa inyo ng Panginoon iyong Diyos. Mag-ingat kayong huwag tularan ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang naroon. Huwag kailanman magkaroon sa inyo ng sinumang magsusunog ng kanyang anak na lalaki o anak na babae bilang handog. Huwag din ninyong paintulutan na may sinuman sa inyo na magsanay ng panghuhula, salamangka, pangkukulam, magpaliwanag ng mga palatandaan, makisangkot sa pangkukulam, o magbato ng mga sumpa, o kumilos bilang isang medium o tagapagsagawa ng okultismo, o kumonsulta sa mga espiritu ng mga patay. Ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Dahil ang ibang mga bansa ay gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay na ito, kaya palalayasin sila ng Panginoon, ang inyong Diyos, sa harap ninyo. Kaya't maging matatag kayo, maging walang kapintasan sa harap ng Panginoon, ang inyong Diyos. Amen. Mga kapatid, tingnan ninyo ang babalang dinala ng Diyos dito para sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Moises. At sinabi ng Diyos ang ganito, tingnan ninyo, ibibigay ko sa inyo ang lupang ipinangako. Dadaling ko kayo roon para sa isang buhay na mas maganda kaysa sa naranasan ninyo. Pero pagdating ninyo roon, mapapansin ninyo na ang ibang mga tao roon ay gumagawa ng mga bagay na para sa akin ay kasuklam-suklam. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito, ha? At sinabi ng Diyos sa kanila,
Tingnan ninyo. Doon makikita ninyo ang mga taong gumagawa ng kulam, mga taong medium, Mga nagsasagawa ng okultismo. Kumukonsulta sila sa mga espiritu ng mga patay. Hinahanap nila ang mga bagay na ito na maaring iniisip ninyo pero wala namang masama dito. Hindi. Para sa akin, ito ay isang bagay na kasuklam-suklam. Yon ang sinabi ng Diyos. Yon ang nakasulat sa salita ng Diyos. Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga usaping ito, panghuhula, tarot, panghuhula sa hinaharap, pagbabasa ng palad, alam mo yung kapag pinapabasa mo ang palad mo sa iba? Ayon, hindi ito usapin na, "Oh pastor, hindi ako naniniwala na kaya akong maapektuhan ng mga bagay na yan." Pastor, hindi ako naniniwala na may kabuluhan yan. Na pinapansin pa ng Diyos ang mga ganyang kaliit na bagay, wala namang problema dyan. Mga kapatid, nung binasa ko itong talata sa lalaking lumapit sa akin, nagsimula siyang magsalita, "Pastor, hindi ako naniniwala." Sinasabi mo ba na yung ginawa ko noon, na yon ay maaring nakakaapekto sa buhay ko? Sabi ko, "Kapatid, oo nga. Naniniwala ako na ganun nga." Alam mo kung bakit? Umalis ka sa lugar na yon, umalis ka sa albularyong iyon, sa sentro na pinuntahan mo, sa lugar na yon, pero doon nagbukas ka ng espiritual na portal sa buhay mo, sa pamilya mo. At sinabi ko, kailangan mo ng isarang pintong yan ngayon. Naintindihan mo? Dahil sinasabi ng Biblia, mismong Diyos ang nagsabi. Tingnan mo, huwag kayong kumonsulta sa mga ganyan. Huwag kayong kumonsulta sa mga tumatawag sa mga patay, sa mga gumagawa ng panghuhula. Huwag kayong sumunod sa mga ganyang bagay. Dahil yan ang dahilan kung bakit magdurusa ang mga bansang yan. Magbabayad sila ng malaki dahil dyan. Kasi mga kapatid, sa espiritual na mundo, hindi mahalaga kung mabait kang tao. Hindi mahalaga kung galing ka sa mabuting pamilya. Kung mabait ka. Hindi yan ang pakialam ng kaaway, mga kapatid. Ang dyablo. Dumating siya para sirain ng mga tao. Pero salamat sa Diyos. Sinasabi sa Biblia na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nahayag para rito. Para wasakin ang mga gawa ng dyablo. Amen? Yan ang dahilan kung bakit dumating si Jesus dito sa lupa. Para ikaw ay lubos na mapalaya. Naalala mo nung si Jesus, papalapit na siya sa kanyang huling mga araw. At pagkatapos, itinuro niya ang kanyang daliri at sinabi, "Ayan na ang prinsipe ng panahong ito," na kung saan wala akong kinalaman sa kanya. Alam niyo ba kung ano ang gustong sabihin ni Jesus, mga kapatid? Tingnan niyo, iyon si Satanas. At wala siyang anuman sa akin. At wala rin akong anuman sa kanya. Para kaming tubig at langis. Hindi kami naghahalo. Ganyan dapat ang buhay ng mananampalataya, mga kapatid. Ang Kristiyano, kailangan niyang maging banal. Kailangan niyang lumakad kasamang Diyos. Kahit sabihin mo dyan, Pastor, pero lahat naman tayo ay makasalanan. Totoo yan, mga kapatid. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, ang kabanalan ay hindi kung gaano mo iniiwasan ng pagkakasala, kundi kung gaano mo nililinis ang sarili mo, doon kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Habang mas nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan at hinihiling mo na linisin at protektahan ka ng dugo ni Jesus, doon ka nagsisimulang magbago. Doon ka lumalago sa espiritual kasama ang Diyos. Ang Espiritu Santo ang kumikilos sa iyo. Dahil ang kabanalan na ito ay hindi kayang gawin ng ating sariling lakas. Ito ay isang bagay na ginagawa ng Espiritu Santo sa atin. Amen. Alalahanin mo sa Galacia, Kabanata 5, na nagsasalita tungkol sa mga bunga ng Espiritu. Kabutihan, pagpipigil sa sarili, ilang tao, di ba? Madaling magalit, nagmumura pa rin kahit kilala na nila ang salita. Anong kulang? Pagpipigil sa sarili. Kapag may nang-iinis sa'yo, kapag may hindi maganda ang trato sa'yo, minamalit ka, di ba? Hinahamak ka, o sa mga ganitong sandali, pwede kang magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Kaya, anong gusto kong sabihin? Kailangan nating mamuhay ng maayos. Pagkatapos nating magbalik loob, kapatid, gaya ng sinabi ni Jesus, di ba? Doon sa babaeng nahuli sa pakikiyapid, umalis ka at huwag ka nang magkasala muli para hindi ka mapahamak ng mas malala. Sa kasamaang palad, alam natin na maraming mga tao, lumayo sa pananampalataya na yon ay napakahirap ng bumalik sa mga landas ng Diyos. Hindi ba, mga kapatid? Isa itong laban. Bakit? Hindi nasisiyahan ng kaaway, ang diablo. Ayaw niyang na ikaw ay lumago kasama ang Diyos, na ikaw ay magbunga. Yan ang layunin ng Diyos, na ikaw ay magbunga ng marami. Yon ang sinabi ni Jesus sa mga disipulo. Amen? Naiintindihan mo ba ang mensahe hanggang ngayon? Kaya kakatapos lang nating basahin ang isang talata dito, kung saan sinabi ng Diyos, huwag kayong makisangkot dyan, huwag kayong kumonsulta, huwag kayong maghanap ng kahit anong uri ng tao na gumagawa niyan, dahil ito ay kasuklam-suklam, karimari-marim sa Diyos. Kaya ngayon, kailangan mong putulin na yan. Pero tingnan mo itong isa pang talata, kung saan ang Apostol Pablo, na yon sa Bagong Tipan, sinabi ni Pablo, doon sa unang Korinto, Kabanata 10, talata 19 hanggang 20. At sinabi niya,
O, May halaga ba ang pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan? o ang mga Diyos-Diyosan ba ay tunay na mga Diyos? Hindi, kailanman. Ang sinasabi ko ay, ang mga alay na ito ay iniaalay sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At hindi, At ayokong kayo ay magkaroon ng bahagi sa mga demonyo. Hindi kayo maaring uminom mula sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaring makibahagi sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. mga kapatid, ito ay si Apostol Pablo. Siya ay nagsasalita tungkol sa mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, inialay sa mga demonyo. Sabi niya, mahalaga ba sila o sila ba ay tunay na mga Diyos? Hindi, kailanman. Pero sinabi niya, Iyan ay mula pa rin sa demonyo at hindi ka na pwedeng makibahagi sa anumang bagay na mula sa kadiliman, ikaw ay nasa liwanag na ngayon. Amen? Kaya, sinabi ni Pablo, ayokong kayo ay umupo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Hayaan ninyong magkwento ko ng isang bagay sa inyo. Mga kapatid, isang araw ay nagkaroon ako ng panaginip. napakatotoo ng panaginip na yon. Ganito ang nangyari. Hayaan ninyong ikwento ko. Nandun ako sa bahay, kasamang pamilya ko, at naalala ko na may mga tao mula sa ibang reliyon, di ba? Ang mahalaga dito ay pag-usapan ng Biblyo, okay? At ang reliyong iyon ay naglagay ng maraming alay. Maintindihan ninyo mamaya. Naglagay sila ng maraming alay sa bakuran ng bahay at may popcorn. Maraming bagay doon. At nung sandaling iyon, tinitigan ko lahat ng iyon at naisip ko, grabe, paano nila pinayagan na makapasok ito sa pamilya ko, sa bahay ko, sa bahay ng mga magulang ko, sa totoo lang. Paano nila pinayagan ito? Grabe. Biglang lumapit ang anak ko. Pakinggan ninyo. Lumapit ang anak ko at dumiretso siya sa popcorn. Agad-agad. Sabi ko, hindi anak. At hinila ko, mga kapatid, hinila ko talaga ng ganito. Sa bibig niya, sabi ko, Diyos ko anak, huwag mong kainin. Pero tingnan mo, ang weird talaga. Ang panaginip kasi, hindi mo talaga may papaliwanag ng buo, di ba? Minsan naiintindihan mo, minsan nakikita mo lang, di ba? Kaunti lang. Pero ayun, lumipas ang oras. Umupo ako doon at ang daming kakaibang tao, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung sino sila. At ako, nakaupo lang doon. Bigla mga kapatid, kumuha ako at nilagay ko yung pagkain sa bibig ko. Hindi ko maalala kung popcorn ba yon o ibang pagkain na nasa mesa. Hindi ko sinasadya, habang nagkukwentuhan kami, kinuha ko at isinubo. Tapos nung nilagay ko sa bibig ko, alam niyo ba anong nangyari? Nakita ko yung anino. Ganito oh, whoop, dumaan ng mabilis sa harap ko. Nung tumingin ako sa gilid, may nakita ulit akong isa pang anino. Nung oras na yon, sabi ko sa panaginip, sabi ko, Diyos ko, nabuksan ng paningin ko. Bukas na ang spiritual na paningin ko ngayon. Tapos doon ako nagising. Nung oras na yon, naramdaman ko ang gabay ng Diyos na magdasal, humiling para sa pamilya ko, at humingi rin ng tawad para sa sarili ko, nung nasangkot ako sa bagay na yon noon. At nagsimula akong maintindihan mga kapatid, na ipinapakita sa akin ng Diyos na may bukas na pintuan. Kasi yung mesa na may mga alay ay nasa loob ng bahay ng mga magulang ko. At naisip ko, grabe, ano kaya yon? Baka kamag-anak ko yon? Baka ako yon? Basta, ipinagdasal ko ang lahat at ipinagdasal ko rin ang sarili ko. Kung nagdududa ka, Hindi naman masama ang magdasal na magdasal, di ba mga kapatid? Pero ayun, ano bang nangyari? Kasi sabi ni Apostol Pablo, tingnan mo, may mga bagay na inialay, magdasal ka muna bago. magdasal ka muna bago. Kasi hindi ka pwedeng makisali sa isang bagay na inialay na. Demonyo yan. At pagkatapos, pupunta ka roon at makikisali ka pa sa mga bagay na inialay. Sa Diyos, hindi pwede yan mga kapatid. Kailangan nating manindigan. Amen? At maaring hindi mo nakikita kung ano ang nangyayari. Pero gusto kong malaman mo na may espiritual na realidad sa likod nito. At baka tinitingnan mo lang ito sa panig ng teolohiya. Pero mga kapatid, sa praktika, may mga nangyayaring bagay. Ang espiritual na mundo ay napakakomplikado na imposibleng mailahad lahat ng kaso, lahat ng detalye sa Biblia. Naintindihan mo? Pero kailangan mong maintindihan ito. Ito ang salita ng Diyos, na siyang sandata, ang ating sandatang espiritual, na magbibigay sa atin ng tagumpay. At sasabihin ko sa iyo ng eksakto kung ano ang dapat mong gawin. Pero may isa pang talata na nagsasabi ng ganito. Doon sa Efeso, Kabanata 4, Talata 7, huwag ninyong bigyan ng puwang ang diablo. Ano ang gustong sabihin ni Apostol Pablo? Tingnan mo, may mga ilang gawain na ginagawa natin. Iyon ang nagbubukas ng espiritual na pinto at binibigyan mo ng puwang, di ba? Sa diablo. At patuloy mong iniiwan ng bukas ang puwang na iyon. At ngayon, hayaan mong bumalik ako. Naalala mo ba yung sinabi ko tungkol dun sa lalaking nagsabi sa akin, Pastor? Parang nakatali ang buhay ko at sinabi ko sa kanya, di ba? Tingnan mo, baka ito ang dahilan. Nagbigay ka ng puwang noon? Nagbukas ka ng pinto noon at inakala niyang wala namang kinalaman yon. Sa madaling salita, Naniniwala ba kayo na wala pang isang buwan? oo, pinadalhan ako ng balita ng kapatid ko. Sabi niya, Juninho,
Tinatawag niya akong Juninho, di ba? Tingnan mo itong balita na lumabas. Nung tiningnan ko yung balita, mga kapatid, yung lalaking yun. Pero siya ay naaresto. Oo. Nagpupuslit siya ng mga alahas o mga diamante, alam mo. At naisip ko, tingnan mo, hindi siya nanindigan. Kilala niya ang salita. Pero hindi niya isinabuhay ang isang buhay ng kabanalan. Isang buhay ng pagsunod. Tama? At doon siya nagbigay ng pagkakataon sa kaaway. At syempre, kaya nakatali ang buhay ng taong yon. Kasi hindi niya ginawa ang dapat gawin na isara ang mga pintuang yon at ipapakita ko sa iyo kung paano mo isasara ang mga pintuang yon. Amen? Naiintindihan mo ba ang mensahe? Kaya, ituloy mo lang ang pakikinig dahil magbabasa ako ng isa pang talata. Makinig ka. Tingnan mo ang sinasabi ng Biblia noong sina Apostol Pablo kasamang iba pang mga apostol ay nangangaral sa lugar na yon. Tingnan mo ang nangyari. Mga Gawa, Kabanata 11, Talata 18 at 19, ganito ang sabi. Marami sa mga sumampalataya ay pinagtapat ang kanilang mga makasala ng gawa. Ilan sa kanila nagsagawa ng pangkukulam. Dinala nila ang kanilang mga aklat na mga orasyon at sinunog ito sa harap ng madla. Ang halaga ng mga aklat ay umabot sa 50,000 pilak na barya. Kaya, ang mensahe tungkol sa Panginoon ay kumalat ng malawakan at nagkaroon ng makapangyariang epekto. Amen? Mga kapatid, dito ang mga apostol. Ang mga apostol, di ba? Nanggaral sila at maraming tao ang nakarinig ng mensahe. Naniwala sa Ebanghelyo, naniwala kay Jesus at nagpasya na putulin ang kanilang nakaraan. Anong ginawa nila? Ipinatupad nila ang nagsimula sa kanilang puso. Ibig sabihin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Pero ngayon ay may mga gawa na sila at ano ang ginawa nila? Kinuha nila lahat ng mga aklat ng pangkukulam, panggagaway, mga orasyon, mga pamahiin at pilosopiya. Alam mo yung mga bagay na akala mo wala lang? Na akala mo hindi ka naman mapapahamak doon? Mga kapatid, sinunog nila lahat at napakalaki ng halaga noon. 50,000 pilak na barya. Naalala ko pa nung ako'y nagbagong loob. Meron ako, ilang beses ko na rin itong naikwento, di ba? Sa social media. May altar ako sa loob ng bahay. Nilagay ko yon sa loob ng aparador. Sa aparador ng kwarto ko, tinanggal ko, nilagay ko ang altar doon, tinanggal ko lahat ng damit ko. Galit na galit ang nanay ko kasi magulo. At, sa madaling salita, nilagay ko talaga doon sa loob ng aparador ko. May kandila na nakasindi buong araw, insenso, mga kapatid. Lahat ng may kinalaman sa okultismo. Gustong gusto ko, interesado ako, curious ako. Pero wala akong ideya sa ginagawa ko. Bulag ako sa espiritual. Tama? At pagkatapos, naglagay ako doon sa aparador ng maraming mabibigat na bagay. Naglagay ako ng bunggo. Naglagay ako ng maraming duwende. Mangkukulam, di ba? Mga diwata. Sobrang hili ko talaga sa ganitong aspeto ng esoterismo. Sa madaling salita, nung ako'y nagbagong loob, ayan ang tanong, di ba? Anong gagawin ko sa mga bagay na to ngayon? Mga kapatid, nilagay ko lahat sa isang kahon. Itinago ko lahat, mga kapatid. Nilinis ko at ibinalik ko ang mga damit. Pati nga, nung panahong yon, puro itim lang ang suot ko, di ba? Itim na t-shirt, pati brief kailangan itim. Medyas itim, lahat itim. At sinabi ko sa nanay ko, Nay, pumunta ka sa bayan at bumili ka ng mga makukulay na damit kasi nahihiya na akong lumabas ng bahay ng ganito. Mga kapatid, ang Espiritu Santo talagang kumilos sa akin, sa buhay ko, ng sobrang lakas mula sa loob palabas. Nilinis niya ako. Tapos, ako na may hawak ng kahon na yon, iniwan ko muna ng ilang araw hanggang sa makilala ko ang mga tao sa grupo ng panalangin at nabanggit ko sa kanila na meron akong ganong kahon. At doon nakilala ko rin ang isa kong matalik na kaibigan. Nakaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Tingnan mo, nangyari yon noong 2002. Ilang taon na ba yon? Mahigit 20 taon na. At doon, kinausap ko siya. Sabi ko, siray na natin yon. Tapusin na natin lahat ng yon. Mga kapatid, pumunta kami doon. Oo, ako at mga 3 o 4 pang tao. At simulan naming sirain. Mga kapatid, hindi talaga nababasag yung bagay na yon. Hindi ko maipaliwanag. Pero hindi talaga siya nababasag. Hinampas namin ng maso. Hinampas ng pamalo. Hanggang sa nagsimulang mabasag. Nang nabasag na, mga kapatid, nagsimulang lumabas. May laman pala sa loob. Puting pulbos. Oh, may makikita kang makukulay na pulbos. Nagulat kami doon. Pero sa oras na yon, nagsimula akong tumalon sa tuwa. Napuno ako ng sobrang saya, mga kapatid, dahil pinuputol ko na ang ugnayan ko sa aking nakaraan, sa kadiliman, dahil sa mga okultistang gawain na yon, alam mo. Sobrang saya ako, mga kapatid, na hindi na maintindihan ng mga tao ang nangyayari. Nilagay nila ang kamay nila sa ulo ko. Pinapalayas nila. Akala nila na sinasaniban ako ng demonyo, na niloloko ko lang sila, at sinabi ko, mga kapatid, sandali lang. Punong-puno ako ng Espiritu Santo. Punong-puno ako ng kagalakan. Mga kapatid, sobrang saya ko noon. Alam niyo ba kung anong nangyari? Nang umalis ako doon at pauwi na ako sa bahay, narinig ko, mga kapatid,
Sobrang linaw, sobrang lakas ng narinig ko sa tenga ko. Na yon, lumampas ka na sa limitasyon. Hinihintay na kita dyan sa bahay mo. Aminin ko na nagpaligoy-ligoy ako. Pero nagpaligoy-ligoy ako pauwi ng bahay kasi sobrang natakot ako mga kapatid. Pero ang nasabi ko lang, Diyos, protektahan mo ako. Na yon, sa totoo lang, pakiramdam ko talaga lumampas na ako sa limitasyon. Nagdesisyon ako na putulin na ang lahat ng hindi na maganda, yung mga bagay na hindi na para sa akin. Pero ngayon natatakot ako. Pero hulaan niyo mga kapatid, pagdating ko sa bahay, sino ang sumalubong sa akin? Ang lola ko? Niyakap ako ng lola ko at sinabi, Naku, Juninho! Sobrang saya ko na malaman na ngayon ay kapatid na kita sa pananampalataya. Nagbagong buhay ka na, purihin ng Diyos. Hindi na ako nag-iisa sa pamilya. Kapatid, alam mo bang nangyari? Yung lola ko sa panig ng ama ko, yung nanay ng tatay ko, kakabago lang niyang magbagong buhay at pumupunta siya sa Igreja de Gracia. Para lang malaman mo, nasa ospital siya at sobrang may sakit, maraming karamdaman. Tapos may isang dalaga na dumaan sa bawat kwarto, tinanong kung pwede siyang ipagdasal. At sabi niya, hindi. Katoliko ako. Hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi niyo dyan at kung ano-ano pa. Sabi ng dalaga, Nako, dasal lang naman ito. Hayaan niyo akong ipagdasal kayo. Nung ipinagdasal niya ang lola ko, mga kapatid, gumaling siya agad-agad. At sabi ng dalaga, Tingnan niyo, Aling Teresa, kapag gumaling na kayo, gusto ko po na pumunta kayo sa simbahan namin. At ipinaliwanag niya kung saan ang simbahan. At ang lola ko, hindi na siya umalis. Pumanaw na siya. Nasa kaluwalhatian na siya, kasama si Jesus. Malapit na, di ba? Sa ilang taon, alam natin, kapag sinabi kong ilang taon, hindi ibig sabihin na sa susunod na taon na. Sana hindi. Pero sa pinakamatagal, mga 50 taon, 60 taon, kung mabubuhay ako sa pinakamatagal, di ba? Nandoon ako kasama ang lola ko at magdiriwang kami magpakailanman. Pero ayun mga kapatid, nung sinalubong ako ng lola ko, tinanggap niya ako sa pintuan ng bahay. Sobrang saya ko mga kapatid. Nawala yung takot ko. Kasi ngayon, naintindihan ko na kasama ko ang Diyos. Yun ay tanda ng Diyos para sa buhay ko. Alam mo yon? At ngayon, balik tayo dito. Yung mga lalaki sa simbahan sa aklat ng mga gawa, nagdesisyon silang sirain at sunugin lahat ng hindi maganda. At ikaw din, kailangan mong manindigan, tama ba? Hindi lang sila naniwala, pero tuluyan nilang tinalikuran ang nakaraan. Amen? Babasahin ko pa ang isa pang talata dito para maintindihan mo na ang mga bagay ay kailangang ikumpisal, kailangang iwanan, kailangang itakwil. Makinig ka sa aklat ni Santiago, Kabanata 4, talata 7. Ganito ang sinasabi, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyong Diablo, at siya'y lalayo sa inyo. Amen? Dito, ang apostol na si Santiago ay nagsasabi ng ganito. Tingnan mo, una, kailangan mong magpasakop sa Diyos. Ibig sabihin, higit sa lahat, kailangan mong sumunod sa Diyos. Amen? Sandali lang mga kapatid. May pumasok na tao dito sa kwarto. Oo, dito sinasabi, tingnan mo, magpasakop kayo sa Diyos. Magkaroon kayo ng buhay na masunurin sa Panginoon. Kung may sinabi sa iyo ang Diyos, isabuhay mo. Alam mo? May mga taong nakikinig sa akin dito na naniniwala ako ng usap na ang Diyos sa puso mo. Binigyan ka na ng Diyos ng estratehiya. Gawin mo na. Kung kailangan mong humingi ng tawad, humingi ka ng tawad. Kung kailangan mong magpatawad ng iba, magpatawad ka. Kung kailangan mong kausapin ang isang tao, kung kailangan mong isagawa ang isang ideya, gawin mo. Gawin mo ang unang hakbang. Baka habang kinakausap kita dito, marami na ang nakakaramdam ng pag-init ng puso. Parang nandito na ang sagot sa harap mo. At ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa sagot na ito? Dahil kung hindi ka magdedesisyon, walang magbabago. At dito, sinasabi ni Apostol Santiago, magpasakop kayo sa Diyos. At pagkatapos mong manalangin, pagkatapos mong gawin, ang sasabihin ko sa iyo maya-maya, na ito ay ang pagtatakwil at pagdedeklara sa espiritual na mundo na hindi ka na pag-aari ng kaaway. Doon mo malalabanan ang kawalang pag-asa, ang Diablo, at sinasabi dito, at siya ay lalayo sa iyo. Amen? Kaya, una, magpasakop ka muna sa Diyos, at pagkatapos, ay labanan mong Diablo, at siya ay lalayo sa iyo. Hindi ako ang nagsasabi nito, kundi ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya, ito ay isang bagay na gagawin natin ngayon din. Pero, dun sa Unang Juan, Kabanata 1. Tandaan mo ito? Unang Juan, Kabanata 1, talata 9 nakasulat, na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, ang sinasabi dito ay ganito. Ito ang unang hakbang na ating gagawin mula ngayon. Ipapapahayag natin ang ating mga kasalanan. Maaring iniisip mo, Pastor, pero isang bagay yon na nangyari 30 taon nang nakalipas. At isa pa, Pastor. Itong madalas sabihin sa akin ng marami, Pastor, hindi naman ako ang naghanap ng mga bagay na yon. Pamilya ko ang dahilan. Dinala ko ng nanay ko sa manggagamot.
Dinala ako ng tatay ko sa kung saan saang lugar. Sa sentrong espiritista, sa pokritwal, pastor, hindi naman ako ang may gawa niyan. Kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan din nating humingi ng tawad para sa ating mga pamilya. At alam mo, hindi ako sa ngayon, alam mo ba? Hindi ako sa ngayon na kailangan nating paulit-ulit na bumalik sa nakaraan. Sinusubukang alalahanin ang mga kasalanan ng ating mga ninuno. Pero mga kapatid, mahalaga talaga na malaman natin ang kasaysayan ng mga nangyari noon para maintindihan natin na maraming mga siklo ngayon ay nauulit ng hindi natin namamalayan. Mga siklo ng bisyo at kasalanan? Oo. Ilang taong nauulit ang parehong pattern, ang parehong ugali, dahil ito rin ang nangyari sa kanilang mga ninuno. Kaya dito sinasabi rito, kung aaminin mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan para patawarin ka. Makatarungan siya dahil ang kasalanan ay may kabayaran at ang kasalanan ay kailangang maparusahan. Pero ang parusang yon ay hindi napunta sa iyo. Napunta yon kay Jesus. Amen? Siya ang nagdusa ng parusang nararapat para sa iyo. At kaya niya sinasabi na hindi ka lang niya patatawarin, kundi lilinisin ka rin niya mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng kawalang katarungan. Amen? Kaya hindi mo na kailangang matakot sa nakaraan, matakot sa Diablo. Kailangan mong maintindihan na binigyan ka na ni Jesus ng autoridad para tapakan ng mga ahas at alakdan. Si Kristo mismo ang nagsabi nito. Kaya magalay tayo ng panalangin dito ngayon. At una, kailangan ko munang sabihin sa iyo, ano ang mga hakbang na gagawin natin? Unang-una, para maisara mo ang pintuang ito, kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Sa lahat ng pagkakasangkot mo sa okultismo, sa kahit anong bagay na kinamumuhian ng Diyos, na hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Pagkatapos, tatalikuran mo ito. Sasabihin mo, Diyos, ayoko na. Tama na. Hindi ko na tinatanggap mga kapatid hanggang ngayon. May mga Kristiyano pa rin na kumukonsulta sa horoscope halimbawa na naniniwala alam mo sa zodiac, mga ganyang bagay. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo sa salita. Ang Diyos ang namumuno sa buhay natin. Siya ang makapangyarihan. Kung may nangyaring hindi maganda, pinahintulutan yon ng Diyos. Ang Diyos ay kayang gawing pagkapala ang lahat ng bagay. Amen? Lahat? Kaya niyang gawin na ang lahat ay magtulungan para sa ating ikabubuti. Pero sige, kaya ngayon, dumating na ang oras ng katotohanan, di ba? Oras na para isagawa natin ito. Sasabihin ko dito ang ilang mga salita at ulitin mo dyan kung nasaan ka. Kung tinanggap mo ang salitang ito sa iyong puso, at ayaw mo nang mahadlangan ng buhay mo sa kahit anong dahilan, ayaw mo nang kahit ano mula sa kaaway sa buhay mo. Kaya, kailangan mong angkinin ang sinabi na ng Biblia tungkol sa iyo. Hindi ko lang ito sinasabi dito. Dagdag ko lang, hindi ko sinasabi dito na lahat ng mali o masama na nangyayari sa buhay mo ay galing sa Diablo. Hindi ganon. Mga kapatid, tayong bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan, tapos tayong nababaon sa utang sa credit card, wala namang silbi na isisi mo sa Diablo. Gets mo? Tayong hindi marunong mag-manage ng tama. O tayong kumikita ng sobrang liit at kailangan nating mag-isip ng paraan para madagdagan ang kita. Kaya, wala ring silbi na sabihin mo, Pastor, palagi ako nagbabayad ng utang, puro bayad ng bills, at wala talagang natitira. Kailangan mong maintindihan ang dahilan. Espiritual ba ito? Ikaw ba ang kailangan matutong mag-manage? Kailangan mo ba ng financial education? Ito, sinasabi ko ito tungkol sa usaping pinansyal. Pero meron ding usaping emosyonal sa larangan ng pag-ibig. May mga tao talagang hindi magkasundo sa kahit sino, hindi makahanap ng kapareha, baka nasa iyo rin ang problema. At kailangan pang gumawa ng isa pang video para lang pag-usapan ng tungkol sa relasyon, di ba? Kasi may mga tao na paulit-ulit na bumabalik sa parehong siklo, minsan ang tatay ay nangangaliwa. At ngayon, ikaw ay nakikipaglaban sa parehong kasalanan. At kailangan mong maintindihan kung paano sirain ng kasalanan ito, ang siklong ito. Sa katunayan, nagsulat ako ng libro na tinatawag na Pagbasag ng mga Siklo. Nasa mga pangunahing tindahan ng libro ito dito sa Brazil. Kung gusto mong bumili, doon ko mas ipinaliwanag ito, di ba? Pero sa huli, magdadasal ka ngayon kasama ko. Una, kailangan mong magsisi ng totoo at kailangan mong maintindihan na hindi ganoon lang yon. Hindi ko na gustong pumunta doon sa ganung lugar. At na yon, hindi na ako naapektuhan nito. Hindi mga kapatid, ang espiritual na mundo ay pinamumunuan ng mga batas, ng mga espiritual na hangganan. May hangganan, hindi mo pwedeng hanapin kung ano-ano lang. Ang mga bagay na yon ay pwedeng magpabagan ng buhay mo. Pwedeng dalhin ka niyan sa kapahamakan kung hindi ka magiging matatag sa espiritual dahil tayo ay nasa isang espiritual na labanan. Naniniwala ka ba doon? At sinasabi sa Biblia, gamitin ninyo ang buong baluti ng Diyos para labanan ang Diablo. Kaya, kailangan nating makipaglaban mga kapatid, nasa Biblia ito. Nasa salita ng Diyos. Amen? Pumikit ka. Kaya, una, magdasal muna tayo ng panalangin ng pagsisisi, aminin natin ang ating mga kasalanan, at pagkatapos ay ulitin mo ang ilang mga salita dito. At syempre, ito ay isang halimbawa lang. Maaari kang magdasal dyan sa bahay mo, at naniniwala ako na ang mga espiritual na gapos ay malalaglag sa pangalan ni Jesus.
Hindi lang dahil sa iyong mga salita, kundi dahil sa kung ano ang pinaniniwalaan mo sa puso mo. Malaki ang kapangyarihan nito sa espiritual na mundo. May kapangyarihan ng mga salita, oo. Pero kapag ito ay galing sa pusong nakaayon dito, amen? Kaya, tayo manalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon aking Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan sa natatanging sandaling ito na pinagpala. Salamat Panginoon, dahil inilagay mo sa aking puso ang salitang ito at naniniwala akong ito ay magpapalaya at nagpapalaya na sa iyong mga anak. Diyos, narito ang mga lalaking matagal na parang natigil ang kanilang buhay at hindi nila alam kung bakit. Ngunit na yon ay naunawaan na nila. Maaari nga itong maging isang espiritual na dahilan, isang pintuan. Ang pintuang nabuksan noon pa. Ngunit ngayon, Narito kami, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa iyo. patawarin mo kami o Diyos, dahil madalas kaming nasasangkot sa mga bagay na ito. Ang aming mga kamag-anak, ang aming mga magulang ay nasangkot dito. Nagdasal para sa amin. Inyalay nila ang aming pangalan sa altar, Sa altar ng mga demonyo. hindi sa altar ng Panginoon. Baka inyalay nila ang ating buhay at hindi man lang natin alam yon. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa iyo, Diyos, para sa kanilang buhay. Sila ay bulag sa spiritual o Diyos. Diyos, humihingi kami ng tawad sa iyo, Ama, para sa aming mga kasalanan. Para sa mga kasalanan, Panginoon, ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoon, sinasabi ng iyong salita na kapag kami ay nagpakasal, nagiging iisang laman kami. At minsan, hindi kami ang gumawa, kundi ang aming asawang gumawa ng ganoong hakbang. Maawa ka. Buksan mo ang kanyang mga mata, Ama. Buksan mo ang mga mata ng taong ito para maunawaan niya na nagkamali siya noon. At ang dugo ni Jesus ay naglilinis ng lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan. Kaya naniniwala kami. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran at ang iyong awa. Inaangkin namin, Panginoon, ng kamanghamanghang biyayang ito na bumabalot sa amin, Panginoon. At ngayon, kami ay nananalangin para sa aming buhay espiritual at sa aming proteksyon. At hinihiling namin sa iyo, O Diyos, kung mayroong anumang pintuan na nabuksan noon na ikaw, Panginoon, ay isara mo na ngayon ang pintuang yon sa pangalan ni Jesus. Sabihin ninyo ito kasama ko, mga kapatid. Manalangin kayo, kasama ko. Sa pangalan ni Jesus, isinasara ko ang mga pintuang ito na nabuksan para sa okultismo. Kinakakasila ko sa spiritual na mundo ang lahat ng puwang na ibinigay ko sa kaaway sa pamamagitan ng mga gawain o okultismo, sa pamamagitan ng mga kasalanan, ng pakikiyapid. Kinakansela ko ngayon ang lahat ng plano ng kaaway laban sa aking buhay. Jesus, takpan mo ng iyong dugo ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kasal. Jesus, isinasamo ko ang iyong dugo sa aking tahanan. At hinihiling ko sa iyo, Jesus, isara mo ang lahat ng puwang gamit ang iyong dugo. Hindi ko tinatanggap ang anumang pag-atake ng kaaway. Anumang pag-atake ng masama laban sa aking buhay. Hindi ko tinatanggap na magkaroon ng puwang ang kaaway, na makahanap siya ng lugar para tuksuhin ako, para pabagsakin ako. Sinasaway ko ngayon ang bawat masamang nilalang, bawat mapanlinlang na espiritu na pilit inaantala ang buhay ko, na umatake sa aking pamilya. Nagdadala ng kaguluhan sa pagtulog. Nagdadala ng paralysis sa pagtulog. Nagdadala ng kaguluhan sa gabi. Nagdadala ng matinding pag-aalala sa puso, isang bigat. Pinapalayas ko ito ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Diyos, palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Panginoon, protektahan mo ang iyong bayan. Diyos, naniniwala kami na narinig mo ang aming panalangin. At sa sandaling ito, Ama, iniunat ko ang aking mga kamay alang-alang sa iyong mga anak. At hinihiling ko sa iyo, O Diyos, alisin mo ngayon, Panginoon, ang lahat ng bigat na espiritual. Sa pangalan ni Jesus, alisin mo sa puso ang lahat ng sakit na ito, ang kalungkutan na ito. May mga tao dito na umiiyak araw at gabi at hindi makalaya sa sakit ng nakaraan, sa sakit ng pagkawala. Ngunit hinihiling ko sa iyo ngayon, Jesus, dalhin mo, Panginoon, ang kagalakan kapalit ng kalungkutan. Dalhin mo, Panginoon, ang iyong kapayapaan. Hipan mo ang iyong bayan. Panginoon, ang iyong Espiritu Santo, panibaguhin mo, Jesus, ang aming sigla. Panibaguhin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ito ang hinihiling ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, naway ang mga anghel ng Panginoon
ay laging nasa paligid namin, ngayon at magpakailanman. Salamat aking Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, at sa iyong awa. Alleluia, Amen, Amen mga kapatid, papuri sa Diyos. Alam ninyo, naalala ko ang simula ng aking paglalakbay. Kung paano ako nasangkot ng husto sa okultismo, di ba mga kapatid? Naintindihan ko na hindi sapat na magsisi lang ako sa aking mga kasalanan, kundi kailangan ko ring manindigan dahil susubukan ng Diablo sa lahat ng oras na bumalik para alipinin ako. Pero naalala ko na, pumupunta ako sa bawat kwarto ng bahay namin, pinapahiran ko ng langis ang aking mga kamay, iniunat ko ang aking mga kamay, at sinasabi ko, kaaway, wala ka ng kapangyarihan dito sa bahay namin. Mga kapatid, ginamit ko ang otoridad na ibinigay sa akin ni Jesus para tapakan ng mga ahas at alakdan, at kailangan mo ring isabuhay ito. Amen? Huwag kang matakot sa Diablo. Isang bagay na natutunan ko ay ganito. Natatakot tayo sa Diablo hanggang sa matuklasan natin na siya pala ang natatakot sa atin. Tandaan mo yan dahil mas dakila ang nasa iyo kaysa sa nasa mundo. Amen? Kaya, higit ka pa sa mananagumpay. Baguhin mo ang iyong isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hayaan mong baguhin ng Biblia ang paraan ng iyong pag-iisip. At ayon, sabi mismo ng Biblia, dun sa Roma Kabanata 12, talata 2. Mararanasan mo ang kalooban ng Diyos na mabuti, perpekto, at kasiyasya. Amen. Baguhin mo ang iyong paraan ng pag-iisip. Huwag ka nang mag-isip na talunan. Huwag kang maging pesimista. Huwag kang magpukusa sa nakaraan sa mga bagay na tapos na. Gumagawa ang Diyos ng bagong bagay. At gusto niyang ikaw ay lumago ngayon sa espiritual. Lahat ng kinamo ni Jesus para sa iyo, sa krus ay karapatan mo. Ito ang iyong mana. Amen. Ang Diyos, si Jesus mismo, ang nagsabi sa Juan, Kabanata 10, talata 10. Ako'y naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Amen? Kasama na rito, sinasabi rin sa Biblia, sa Roma 5:17, na yaong mga tumanggap ng kaloob ng biyaya, ang kaloob ng katuwiran, yaong mga nakaunawa na kay Kristo sila ay pinatawad. Sila ay nabago, sila ay matuwid sa paningin ng Diyos. Ngayon, at itong talata, sinasabi ng talatang ito, ng mga taong ito ay maghahari sa buhay. Amen mga kapatid. Kaya, hindi lang tayo maghahari sa kawalang hanggan kasama si Jesus. Hindi. Maghahari tayo dito, ngayon, maghahari. Sa kasalanan, sa mundong ito, sa lahat ng bagay na gustong kumuha ng ating kapayapaan. Maghahari tayong simula ngayon. Amen? Luwalhati sa Diyos, kaya sana nagustuhan mo. Amen? At mag-subscribe ka rin sa aking YouTube channel, ikaw na hindi pa sumusubaybay sa akin. Araw-araw akong gumagawa ng panalangin sa umaga, ang panalangin sa gabi, at naging isang biyaya ito. Ang daming milagro mga kapatid, ang daming tagumpay. At huwag mong kalimutan, kung nanonood ka sa YouTube, iniwan ko dito sa ibaba, sa unang nakapin na komento. Iiwan ko dito ang link para makasali ka sa kampanya ng 7 araw, para bigyan ka ng Diyos ng tagumpay sa lahat ng aspeto. Amen? Pagpalain ka ng Diyos, isang malaking yakap sa inyong lahat, manatili sa kapayapaan ng Panginoon.